So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kanina po nagkaroon ng sesyon sa Senado at nagkaroon ng pagkakataon na mag-privilege speech itong si JB Ejercito. At doon nga po sa kanyang privilege speech, nagsalita itong si Ping Lacson. At dito napaamin itong si JB Ejercito na yung pambababoy pala sa 2025 budget nangyari nung BICAM. Actually, alam natin yun eh. Pero malupit dito dahil po dyan sa nalaman kanina sa Senado, nabulgar din po kung sino-sino itong mga tao po na to na nagkaroon or involved sa insertion. And actually, no, malupit talaga to si Ping Lacson eh. Hindi lang po senador. Meron din pong mga congressman. Okay. Buti na lang wala si Martin doon, no? Kasi ang point natin dito, no? Medyo unfair naman kung puro si Chis lang yung sisitahin natin. So, dapat po sitahin dito lahat ng mga pumirma doon. Sa insertion po na yon. Okay. So, para makuha natin yung point, no? Ito po yung balita from ABS-CBN. Sabi dito, Senator Pampilo Lacson on Monday. So, kahapon pala, isang araw pa pala ito, no? Called out what he referred to as the illegal removal of 74 billion in subsidies from PhilHealth from 2025 General Appropriation Act. The lawmakers zeroed in the issue during the interpellation on the privilege speech of JB Ejercito about the Universal Healthcare Act. Okay. So actually kasi mga babae, no, hindi lang po kasi PhilHealth po yung maanomalya po doon sa 2025 budget. Pati rin po yung pagbawas nga rin po sa budget ng DepEd na dapat DepEd po pinakamalaki. So mas malaki pa yung sa DPWH. Yun naman pala, kukurakutin lang pala, no? So ngayon, mga kababayan, ito po yung video kanina, ha? So, hindi ko na masyado puputulan para makuha natin yung point, no? Bago ako tumugon, Mr. President, the good gentleman from Cavite would like to interject. With the permission of the Deputy Minority Leader. Yes, Mr. President. Senator Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. With the permission of the gentleman from San Juan and the distinguished lady from Iloilo. What you're trying to, my question first, Mr. President, is at what point during the budget deliberations of the 2025 budget was the 74 billion realigned to other items from the PhilHealth funds? BICAM, House version or Senate version? Your Honor, Mr. President, sa House version po, nandun po, pero mas nabawasan sa atin ng konti, bahagya. Pero so, doon po sa BICAM talagang nawala. Mas malaki. How much was... umamin! Oh. Actually, bakit wala nagtanong nito nung nakaraang taon? So ano ba, no? Kinukuntsaba nyo ba kami mga Pilipino? Kayo mga senador kayo? Wala man lang nagtanong nito. Kasi napakasimple lang naman ang tanong ni Ping Lacson. Saan tinanggal yung PhilHealth budget? Kasi tatlo yan eh. Actually, 4 nga yan eh. So, merong version ng House, merong version ng Senate, merong version ng BICAM, tapos yung pinakahuli po yung GAA, yung pipirmahan po ni PBBM. So, ngayon, nasabi nga po ni JB Ejercito, sa House pa lang, sa mga congressman, may PhilHealth na po doon. No? May budget na po ng PhilHealth doon. Tapos, nabawasan daw po sa Senate. O, tapos, pagdating daw po ng BICAM, tinanggal na po lahat-lahat. Ubuti na lang may Ping Lacson dito. Kung wala, hindi binabay na naman tayo ngayong taon. O, tandaan nyo, yung pinag-uusapan nila dito, budget para sa 2026. So, nangako po kasi itong si Ping Lacson, si Tito Soto, at si Loren Legarda, pati si Rizon Teveros, no, na hindi sila mag-move on sa 2026 budget hanggat hindi nakiklear yung 2025 budget. Oh, at least I get the point, no? Kung continue natin. Oh, kakasimula pa na ng video. Alam na this. Realigned in the House version, and how much was realigned under the Senate version, and how much was realigned in the BICAM? Sige, sagot. From what I remember, Your Honor, Mr. President, doon sa Senate version, nasa 43 billion
pa, no? ang na-realign. Ang natira. Ang natira. Apo. Out of the 74 billion. Yes, Your Honor, Mr. President. Tapos nung BICAM, doon nga lang po na nawala na talaga. Okay. So, yung GAA is a general law. Correct. That is correct. And sin tax law is a special law. That is correct. And any lawyer will tell you, or any member of Congress will tell you that a general law cannot amend a special law. That is correct, Your Honor, Mr. In President. other words, what the Senate did and what the House did was illegal. Your Honor, Mr. President, that's already nasa subject na. Ang tanong ngayon dito mga kababayan, kasama ba si JB Ejercito sa BICAM? Kasama ba siya? Actually, kasama siya. Pumirma siya dun eh. Yun siguro Alam sa ko po, Supreme Court. tinatanong ko lang. Alam ko nasa Supreme Court. And we're just discussing, dapat alam natin, hindi natin pinayagan, kasi alam nating the GAA, being a general law, cannot amend a special law, which is the sin tax law. That is correct, Your Honor, Mr. Kasi President. naka-earmark yan under the sin tax law. Tama po. Yung So bakit nakalusot po sa Senate? Yung syntax law at yung sa PCSO, sa PAGCOR, lahat po yun ay naka-earmark dapat talaga. Yun nga ang tanong ko po. Paano nakalusot ito sa House? May mga abogado ron. Sa Senate, may mga abogado. Paano po nakalusot na effectively inamend ng GAA yung special law? Yun nga po, Mr. President. Yung mga kababayan, ito po yung General Appropriation Act. So, taon-taon po, every fiscal year nga po, ito po yung pinipirmahan ng Presidente, para ito po yung magiging budget po sa fiscal year. So, ito syntax lang mga kababayan po kasi, ito po kasi amendable po ito. So, ang tanong nga dito, bakit ginamit yung isang batas na amendable dito po sa isang batas na GAA, na general law? Grabe, no? Oy! Oy, jeez! Ikaw ata pa si Muno nito eh. You may not answer, Mr. President. Thank you very much. Thank you, Senator Lacson. Salamat, Mr. President. By way of closing my brief interpellation sa good gentleman from San Juan, 2 punto po. Una, importante po yung pinoint out ng good gentleman from Cavite. At yun po yung isang dahilan na kasama ng dating minority leader. Maputol ko lang to mga kababayan, no? Alam nyo, napansin ko lang po talaga ngayon sa Senado, mayroon silang pauso ngayon eh, no? Good gentleman from Cavite, good gentleman from San Juan, good gentleman from Bukidnon, di ba? Si Subiri, good gentleman from Sorsogon, di ba si Cheese? Pero in the first place, mga kababayan, dapat hindi nyo ginagamit yan. Kasi make-up lang po yan. Ang totoo, wala kayong constituents. Ginagamit nyo lang yung hometown ninyo para kunwari, meron kayong constituents. Sa totoo lang mga kababayan po, napakawalang kwenta po ng Senado. Sa totoo lang. In the first place po kasi, sila po ay nasyonal. No? At wala silang constituents. So, sinong nare-represent nila? Di ba? Dapat nga binubuwag na talaga to eh. Kasi po yung mga congressman, mga streetwise, no? Meron silang constituents. Binoto sila na kanilang lalawigan. Oh. So, talagang okay lang yun na merong gentleman from Leyte. Oh, may ganun, di ba? Gentleman from Bohol. Oh, okay lang yun kasi ang bumoto sa kanila from Bohol, from Leyte. Pero itong mga kababayan, di ba? Gentleman from Cavite, Ping Lacson, di ba? Hindi, actually lahat sila, no? Wala silang constituents. Ginagamit lang nila kunwari na gentleman from Bulacan, gentleman from Susugon, para kunwari meron. No? Kaya nga tawag nga dito mga kababayan, 24 Republic eh. Di ba? So, sana you got the point, no? Continue natin, sige. Na si dating Senador Coco Pimentel, nag-manifest po ako nung BICAM, nung nakaraang budget debates na hindi ko pipirmahan yung BICAM version dahil effectively dinifund ang PhilHealth. Despite the fact, tulad ng pinaalala ng good gentleman from San Juan kanina lamang, yan po ay amounts na earmarked. Earmarked po ng batas tungkol sa buwis, earmarked po mula sa mga government-owned and controlled corporations. And pangalawa po, Mr. President, muli, kaya po importanteng makonvince. So,
mawawala tayo sa topic. So ngayon mga kababayan, no, dahil nga po dyan sa sinabi nga po ni Ping Lacson, na yung bumaboy pala, actually kasi pambababoy po yun talaga eh. Sa totoo lang, no, kung hindi lang po ito binito ni Presidente Bongbong Marcos, malamang, nayari na po talaga tayo, no? Kasi in the first place, yung mga ka-streetways, no, ang tanong dito, bakit mas malaki yung budget sa DPWH? No, na, yun po, unconstitutional po yun. Oh. Kung pinirmahan pala ni PBBM yun, di yari siya doon. Kasi, ano yun, paglabag sa konstitusyon yun. Oh. So, pati itong PhilHealth pala, no? Oh. So, ngayon mga ka-streetways, no? Dahil po dyan sa pagtatanong nga po na ni Ping Lacson, no, sa malinaw naman na ang ano daw, ang PhilHealth, meron talaga itong budget sa House. So, ang tanong dito, bakit sinisisi ninyo si Martin Romualdez na nakaraan? Hindi naman pala siya nagtanggal. And the first place mga ka-streetways to, sa mga signatories po na yan, wala si Martin dito. Wala nga pangalan niya dito eh. Ayan oh. Oh, ito yung mga pumirma ng BICAM. Sila po yung member ng BICAM. No, dahil po sa pagtatanong ni Ping Lacson, so nalaman natin kung sino-sino itong mga nasa BICAM. So, si Ako pala nandito. So, syempre, bidang-bida dito. Yung mga pumirma lang, Yung mga pumirma. O si Joel Villanueva. Si Mr. Bula ang propeta, no? So, tapos si Juan Miguel Subiri. O si JB Ejercito kasama. Syempre, yung napakawalang kwentang Mark Villar. Francis Tolentino. Si Jinggoy kasama. Basta talaga pag pera talaga, si Jinggoy kasama talaga yan. Kung pera yan eh. Ito malupit. Chis Escudero. Pucha, Senate President kasama sa BICAM. Ano yun? Tapos meron pa yan dito. Sino pa yun nandyan? Okay. Si itong Joboy Aquino na to. Okay. Si ano pala, si Gil Bongalon nandito. Ito mga congressman naman to Si Romeo Acop kasama. Si Libanan kasama rin. Tapos si Grace po, si Cynthia Villar, si Wingert Chalian. Sino pa ba? Yung mga pumirma. Si Dalipe, si Suarez, si Don Gonzales, Stella Kimbo, tsaka syempre si Elizaldico. So ngayon, mga ka-streetwise na para sa akin lang po kasi, kung sisitahin natin si Cheese dahil sa insertion, kailangan din siguro natin tanungin at pasagutin itong mga taong pumirma din po dito sa BICAM. Kasi sila po pala yung nag-approve ba ng insertion. So si Rizal Teveras hindi pumirma. Si Aimee hindi rin pumirma. Di ba ito pala nireklamo ni Aimee? Alam nyo kasi yung pangat niya si kay Aimee, no? Nung nagsasalita siya tungkol dito, bakit yung sinisisi niya dito, yung pinsan niya, si Martin? Tanga rin to si Aimee, no? Actually, kung ako lang, no? Siguro, napakamalas talaga, no? Kunwari kung kayo, kapamilya nyo si Aimee, napakamalas siguro. Grabe yung insecurity sa katawan, no? Pero siguro fair naman siguro yan. No? Na at least, no, na malaman natin kung sino ba talaga yung member ng BICAM. So ito na. Pinakita ko na sa inyo. So syempre, ang pinakatumbok talaga dito si Cheese. Si Cheese po talaga tutumbokin dito kasi kasama po siya sa signatories at siya po yung Senate President. Siya yung pinakamataas po dyan sa mga pumirma. Kala ko nga kanina nandiyan si Martin eh. Hindi syempre, pag dyan si Martin, mananawagan din po tayo na pasagutin si Martin. Yung nga lang wala. So, ano, di ba? At ang nakakatawa dito, no? Bakit si Martin pa yung dinimanda ng mga bubong mga DDS? Ako lang, ako, no? Kung nandiyan si Martin Romualdez, babatikusin natin. Yung nga lang wala eh. Gusto ko nga, nandiyan siya para mabatikusin natin eh. So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no? So, actually, good job dito kay Ping Lacson, no? So, ano po masabi nyo nga po dito? Sa siniwalat nga po ni JB Ejercito dahil nga po sa pagtatanong nga po ni Ping Lacson. Diba? So, ganun pala nangyari, no? Ganun pala yon. So, yun, sa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. Di naman ka nabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na BICAM. So, thank you, salamat, and babush!